Hey everyone, welcome back to Life in Progress. And today we are going to talk about one of my favorite topics lately. Slowing down is laziness daw. So, grabe. So, tamad pala ako. Hindi. I'm a very, very hard working girl. But, natutunan ko na, slowing down is hindi yung tamad ka. No, slowing down is just wala ka na kailangang patunayan, di ka na nagmamadali, kasi you've earned the right to rest. People will only respect you, sabi nga nila, when you are always on. When you are always thriving, working, at kung ano-ano pa. Pero ayoko na isuot yun. Yung badge of honor na yun, na lagi akong pagod, exhausted, drained. For what? Para magmukhang successful? Hindi na. So, nung lumipat ako ng Spain, ang dami nagsabi sa akin, Angeli, ang daming mawawala sa opportunities. Nasa peak ka ng career mo. Mawawala yan mga yan. And I was like, na-experience ko na eh. Okay na ako. Hindi naman ako gahaman, hindi naman ako greedy, na gusto ko lagi nandito ako. Okay lang sa akin, mag-move ako sa circles. Minsan nandyan ako, minsan nandito ako, minsan nasa baba ako, tapos ikot ako ulit. I think I enjoy that more kaysa yung paulit-ulit kong nilalaban na nasa taas ako. Nakakapagod, nakakahingal, nakaka-anxiety. Hindi ko na-enjoy yung buhay. I will be very honest. Kasi parang lagi kang tumatakbo. Tapos tatanungin mo yung sarili mo, bakit ba ako tumatakbo? For what? Ngayon, nag-slow down ako. Okay pa rin naman yung business ko. Kumikita pa rin naman ako. Maayos naman yung business. Lahat. Everything is good. Nakakatulog ako na maayos. Umayos yung PCOS ko. Nawala yung hair fall ko. And kung ano-ano pa yung nafe-feel ko. Because I've learned to rest. Natutunan ko na yung value of slowing down. Parang nung September 1, nag-start ako mag-work. Actually, August 30. Nag-stop na ako mag-work ng bonggang-bongga na mga September 24 siguro. Last day ko na yun. After nun, nag-slow down na ako. Sabi ko, tapos na. Ngayon, unti-unti nag-prepare na ako pabalik ng Madrid. Kasi start na ng autumn season, then papasok na yung winter, slowing down season na. Babalik ako sa super-duper na work, siguro beginning of January na. Bago ako umalis, try ko na tapusin yung trabaho ko. Siguro December mag-work din ako ng bonggang-bongga, pero siguro mga 2 weeks lang, 1 week lang, hindi yung everyday. Parang bago ako mag-record ng podcast na to, kausap ko yung makeup artist namin. Sabi ko, Rafi, ngayon pag nagagalit ako, nilalagay ko na lang lahat in one day. Iniipon ko, okay, nainis ako sa mga nangyari nung Monday sa ganito, nung work, nung ganito, ganyan. Thursday, ko na siya nilalabas sa lahat ng tao. Hello, I just wanna say this. These are my insights. Hindi yung everyday, bit-bit mo, galit ka, di ba? Siyempre, tao lang naman ako, nagagalit ako. Pag hindi maayos yung work, nagagalit ako. Pag hindi nagbayad sa supplier on time yung office namin, kasi mukha ko yung nakikita sa business, di ba? So, natutunan ko na, pwede pa rin ako magalit, but hindi ko na siya dala everyday. Iniipon ko lahat in one day. So, ibig ba sabihin nun, hindi ako magaling na businesswoman? Feeling ko no. It just means nag-mature na ako. So today, sa episode na to, let's unlearn some of the things na na-wire yung brain natin kapag sinabing the words na slow down. First one is, rest is not laziness. Diba minsan pag nagpapahinga tayo, parang feeling natin sa sarili natin, including myself, parang tamad ako. Nung lumipat ako ng Europe, na-realize ko, wala pala connection sa productivity ko as a person. Yung worth ko, parang wala pala siya kinalaman doon. Allowed ako magpahinga, allowed ako magsabi na pagod na ako, tulungan niyo ako, paki-take over. In fact, bago ako mag-record na podcast na to, I texted one of the girls that I work with. Sabi ko, I've been doing your job. Sabi ko, when we agreed mag-sign ng contract, yung first priority ko was, I wanted to delegate. Sabi ko, 2 months na, ganito pa rin. Sobrang involved pa rin ako. Sabi ko, I don't wanna do this. That's why we agreed to pay this amount kasi I want to delegate na. Does it make me a lazy businesswoman? No. It's just I am learning ayoko na mag-micromanage. I want the money. Yun na yung mag-work. Diba? Nag-agree tayo. This is the amount you wanted from me. Ito yung babayaran ko sa pakigawa yung trabaho. That's delegation. Dapat ang gagawin ko na lang is quality control. Bakit ako nag-agree mag-delegate ng a lot sa business ko? Because I really wanna rest. 14 years na ako nag-work and ready na ako. Pag ganito kasi,
kailangan natin ma-realize na your body and mind need downtime to recharge and function at their best. Hindi ka robot. Pwede ka maging robot one day, like today, mag-record ako ng 10 na podcast. But bukas, gusto ko na kumalma. Sabado bukas, then Sunday, makipag-meet lang ako sa mga friends ko for coffee. Next naman is, stillness creates clarity. Some of the best ideas come when you are not doing anything. Sa mga past podcasts ko, ilang beses ko na sinabi, sometimes the best thing to do is nothing. Nothing at all. Natutunan ko to again sa Europe. Hindi ko yan alam na nandito ako sa Pinas kasi sanay tayo magtrabaho kahit 1 in the morning, Sabado, Linggo, holidays, wala tayong pinipili. Pero nandun na ako. Natutunan ko yung mga tao, nagdo-know sila, I don't wanna work. So sabi ko, gawin ko nga din yan. Grabe guys, kumalma talaga yung nervous system ko. Yung lagi ko nararamdaman dati na bigat dito, nawala na siya. Apparently, di ko na siya nafe-feel. So ngayon, nag-try ako every day. Hindi na ako nagpo-phone mga 3 to 4 hours. Iniiwan ko na yung phone ko intentionally. Lalo na pag nasa Madrid ako, 8 hours, di ko hawak yung phone ko. Kasi na-realize ko, the world can wait. Wala naman mawawala eh. Wala naman magsa-stop, di ba? Nothing will happen if di ako maka-reply immediately. So even yung access sa akin ngayon ng mga tao, nilagyan ko na ng boundaries kasi na-realize ko, kapag pala hindi ko yun gagawin, people will expect me to reply immediately, gawin ko agad yung inuutos nila. So parang isa pang recent encounter ko, meron isang tao, hinahanap ako dun sa bagong Access Concierge namin sa Rockwell. Sabi niya, nasaan si Angeli? Bakit di siya nagtatrabaho? Bakit siya wala dito? Bakit sabi sa kanya, tawagan ako? So parang, I felt bad for myself. Sabi ko, kahit pala nagde-delegate na ako, just because I'm very hands-on. Ganito pala yung create kong image ko. Na people can just go to our concierge, look for me, and magtanong nasaan ako, and bakit hindi ako nagtatrabaho. Tinawagan ko ba siya? Hindi. I felt like I didn't have to. Kasi 3 na yung tao nandun eh. So parang, this person did not want to talk to these people. Ako yung hinahanap niya. Ako yung kinu-question niya agad, bakit di ako nagtatrabaho? So, do I need these people? Yes. Kasi clients yun eh, for business yun eh. Disrespect ba yun sa sarili ko? Yes. Kasi nag-delegate na ako. Disrespect ba yun sa mga ka-work ko? Yes. So, yung ending, di ko siya tinawagan. I'd rather lose the client kaysa mawala yung peace of mind ko. Kasi ngayon pa lang, ganyan na, wala pa kami transaction. Imagine, ano mangyayari pag nag-transact na kami, may money nang involved. So, I decided to not call the person because na-realize ko, this is me slowing down in business. And I don't feel bad about it. It's okay. I will lose clients because I'm choosing myself, my personal life, my private life. I am choosing to delegate. Hindi na pwede, tawagan mo ako, tatawag ako. Kasi 34 na ako, 14 years na ako nasa business, pwede na ako humindi. Pwede na ako magsabi ng, no, I don't want to transact with this person. Next one is, healing happens in pause. Emotional, mental, and physical recovery require periods of rest. Financially na din i-add natin. When we are constantly hustling, working, chasing productivity, very, very dangerous yan sa all aspects ng buhay natin. Imagine niyo nag-work ka buong buhay mo, tapos magkakasakit ka lang sa bandang huli, di ba? Para saan? What for? Why not? We learn the skill. We work, we balance it with healing, resting, para whatever we are making, may enjoy natin for a very long period of time. I've met a lot of people, nag-work sila sobra-sobra, nagkasakit lang sila sadly. So yung pera na kinita nila, nawala din. Ginastos lang din sa pagpapagamot sa kanila. Those are the things na hopefully wag mangyari sa akin and ayoko mangyari sa akin. Kaya ngayon pa lang, habang medyo bata pa ako, natutunan ko na mag-rest. So sa Philippines, natuto talaga ako ng hustle culture. Work, show up. Sa Spain, natuto ako magpahinga. Natuto ako mag-rest. Natuto ako magsabi ng no, I can't do it. Natuto talaga ako mag-prioritize ng personal life ko. Doon din ako natuto magpa-therapy to heal emotionally and mentally. Laziness is often mislabeled. Sometimes what looks like laziness is actually burnout or overwhelmed lang kayo. Kasi yung katamaran, feeling ko, yun yung
2 weeks, hindi ka lumabas ng bahay, nakahiga ka lang, kumakain ka lang, nagde-Netflix ka lang. Hindi rin natin masabi katamaran yon. Sa point of view ko, katamaran yon. But, if we ask that person, maybe depression pala yon. Kaya hindi tayo pwede mag-label ng something sa someone eh. Kasi minsan di talaga natin alam ano yung pinagdadaanan ng isang tao. Kasi nakikita lang natin sa labas eh. Maring yung mga tao, pag ako'y nag-rest, sinasabi nila, ay, nagpapahinga ka pala. Kala namin, trabaho ko lang ng trabaho. Parang may mga nababasa akong comments sa TikTok, ang pagkakilala lang daw nila sa akin is hardworking girl. Di nila alam na nagpa-fun pala ako with my friends, with my employees. Sometimes, I get a glass of Aperol with my employees. We laugh, we make fun ng mga mistakes namin. We make kwento about the clients na mga mali namin. Yung mga ganyang bagay, people don't see that. Kasi nga, people just look at me as this hardworking woman na di nagpapahinga because yun lang yun nilalagay ko sa social media. But there's a bigger life outside social media. So whatever we see on social media, sometimes parang deception lang yan eh. Hindi naman totoo yan eh. I can create a perception, di ba? An image of whatever I want sa social media. But it doesn't mean yun na yung buong pagkatao ko. Next is being busy means being productive. Filling your day with tasks doesn't mean you are moving forward. Hindi porket trabaho ka ng trabaho, 6 hanggang 10 ng gabi, puno yung schedule mo, hindi ibig sabihin nun productive ka. Baka naman pinipilit mo lang tapusin lahat ng bagay for the sake of doing it. Ako, ganun ako. Kasi parang for the longest time, ganun ako nag-function eh. Yun lang yung alam ko, parang the way na pwede ko sabihin na productive ako, I'm doing good, I'm doing okay in life. Pero ngayon natututo na ako. I only wanna record 10 podcasts lang a day. Alam ko sobrang dami pa rin nun. Gusto ko sana siya i-divide pa, 4-4 lang para better yung ibibigay kong deliverable. Pero wala na akong oras kasi kailangan ko na umuwi na Spain. So, hindi ko din siya matanggal sort of from my core kasi yun na yung kinalakihan ko. But, I can work on improving it. That I don't always have to overwork. Parang sabi ko sa team ko ngayon, we're just gonna work until 6:15. After noon, aalis na ako. May ipapagawa ako sa derma ko. So, that's me choosing the right way of being productive. Hindi yung parang doing things just for the sake of doing things. Doing nothing is doing something. Rest, reflection, and simply existing are valuable actions too. Kasi dito tayo gumagawa ng mga next actions natin, next steps natin, and dito rin tayo nakapag-isip kung tama ba yung ginagawa natin. Kaya sobrang importante for me yung nagdi-detach ako sa lahat ng bagay. Parang this weekend, nag-decide ako magstay sa isang hotel kasi magpaplano ako ng buhay ko. Sabi ko kay mama, Mama, iwan mo na kita dyan kasi ang daldal-daldal nyo lahat sa bahay. Kailangan ko maging mag-isa. Nag-rest ako sa lahat kasi parang simula dumating ako ng Philippines na September 10, hanggang ngayon, September 26 na ata or 27. Ano na ba ngayon? Hindi ko na nga maalala. Parang everyday ako with people. Sobrang na-overwhelmed na ako. Sobrang napagod na ako emotionally. Kailangan ko ng time para mag-recharge to prepare for the next things. Worth is not tied to output. You are enough even without constant activity, achievements, or goals. Goals are beautiful. Dreams are beautiful. But always know, even you fail, that is okay. Hindi naka-tie doon yung worth mo. Even hindi matupad yung mga plano mo for the next 2 years, 1 year, or even 6 months, that is okay. Marami akong plano, hindi ko nagawa. Hindi nangyari. Ewan ko na rin ano nangyari along the way. Hindi natupad yung mga gusto kong mangyari. But I never felt like hindi ako worthy. Lahat ng risks ginawa ko for love na hindi kami nagkatuluyan. I have no regrets. I've learned so many lessons from those risks na gagawin ko again and again. And lastly, slow seasons are necessary. Balance lang talaga. Kung paano natin ibabalance yung life with hustle. Kasi importante yan both. Growth often happens beneath the surface, unseen but essential. Kung gusto natin magkaroon ng sustainable success, it will require rest. A lot of rest and slow seasons. Hindi pwede kasi lagi summer season eh. Very important yung winter, spring, autumn. So this is why it is our task to learn the value of seasons in life.
Yun talaga yung best lesson ko about seasons na natutunan ko sa early 30s ko. Flow with life according to seasons and allow yourself to change. Kung dati, sobrang attached kayo sa hustle culture like me, and pagdating nyo na 30s, gusto nyo na mag-try ng slow life, go for it because it's worth it. And malay nyo, 5 years from now, 2 years from now, or maybe a year from now, gusto nyo bumalik sa hustle culture kasi may bago na kayong goals, go for it. You're allowed to change your dreams, your goals, and even your values. That's all, guys. Thank you for listening. Please don't forget to follow us on TikTok at Life in Progress Pod. And the Instagram of my podcast is Life in Progress PH. My YouTube is Angeli Dub, and Spotify is Life in Progress by Angeli Dub. That's all. Adios.